Pitong hapunan na akala mo delikado pero healthy pala lalo na sa mga senior. So guys, pakisundan po ng aking video lalo po sa mga nanay at tatay. Napakahalaga po dito sa inyo at masustansya sa inyong kalusugan. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong kaalamang pangkalusugan at herbal tips at naghatid sa inyo ng magandang balita tungkol sa ating kalusugan o tungkol sa inyong kalusugan. So guys, bago yan, paki-subscribe naman ako at pakipindot po ng notification bell para pag may bago tayong upload, ma-notify kayo. So guys, andito naman ako ay maghahatid ng napakagandang balita tungkol sa ating pangangatawan o sa ating kalusugan, lalo na po sa mga senior citizens, sa ating mga nanay at tatay. Ito po ay mahalaga para sa kanila na itong pagkain na ito ay pwede pala sa kanila o pagkain o hapunan. So narito ang pagkakasunod-sunod. So, guys, panoorin nyo po at pakinggan nyo po. So, narito, 7 hapunan na akala mo delikado pero healthy pala, lalo na sa mga seniors. So, number 1, balot. Balot ay pwede siyang panghapunan. So, masamang image lang balot kapag mataas ang kolesterol ng isang tao o mataas ang kolesterol ni nanay at tatay. Bawal sa matatanda. Yan ang masamang image sa balot. Pero, pwede pala siya dahil mataas ang protein, panglakas ng muscles, and then may iron at B vitamins laban sa paghihina. O, yung di ba yung mga senior citizen na humihina yung katawan nila kapag sila kumain ng balot, lumalakas ang kanilang katawan dahil merong iron ang balot at saka vitamin B vitamin. So, nakakatulong sa seniors na mahina kumain, ano? Nakakatulong dito sa mga seniors na mahina kumain dahil kahit balot lang ang kainin, meron itong iron at D vitamin. So narito ang safe tip. Isang balot lang, wag araw-araw. Iwasan ang sobrang asin. Isang balot lang dapat ang kainin, so wag din araw-araw, ano? Kasi nakaka-high blood din yung balot eh. Kasi pwede na siguro twice a week o thrice a week, ano? So iwasan din ang sobrang maalat. So pangalawa is tukwat gulay, no? Tukwat gulay or may kaunting toyo. So masamang image lang ang tokwa kasi processed food siya. 'Di ba yung tokwa yun yung ginagawang taho. So pinaprocess kasi yan eh. So pinaprocess siya. Pero bakit maalat? Bakit pwede siya sa mga senior? Ang tokwa, plant protein, no? Magaan sa kidneys kumpara sa karne, no? Ang tokwa ay nakakatulong sa muscles at buto ng mga seniors. So, di ba? Nagpapalakas talaga ang tokwa sa mga seniors, pati ang gulay, tokwat at gulay. So, ang gulay naman, fiber para sa pagdumi, tulad ng pechay, yung mga green leafy, papaya, yan, nagpapalambot yan ang pagdumi natin. So, narito ang kanyang safe tip. Kunti lang na toyo, mas okay kung kalamansi plus bawang. So, pag magluluto pala ng tokwat gulay, dapat kunti lang daw ang toyo kasi ang toyo, di ba, maalat. So, mas maganda kung merong kalamansi at bawang. Kasi ang kalamansi, vitamin C yan, and then ang bawang ay anti-cholesterol, and then papababa ng blood pressure. O, di ba? So, next, tip number 3 na tayo. Sardinas. Gisa sa kamatis, hindi sa mantika. So, ang sardinas pala ay nagpapalakas din pala sa ating nanay at tatay na nagpapalakas ng kanilang buto at nagpapalakas ng kanilang pangangatawan. So, kailangan palang sardinas ay igisa lang sa kamatis, huwag sa mantika. Kasi ang mantika is
cholesterol, 'di ba? May masamang epekto sa ating katawan. So, ang masamang image lang dito sa dilata kasi masakit sa buto, lalo na yung may gout, bawal itong sardinas. So narito, bakit pwede siya sa mga seniors? Kasi mataas sa omega 3 para sa puso at utak. Ano? Ang sardinas pala ay mataas ng omega 3 para sa puso at utak. May calcium, lalo na kung may tinik. O, di ba yung sardinas naman, malambot yung buto niya, yung tinik no sa loob, pwede rin yung kainin. So, mas malakas palang kasama ang, mas malakas ang sustansya pag may kasamang tinik. O, di ba? And then, masustansya kahit maliit ang kain. So, kahit konti lang yung kainin mo sa sardinas, mas sustansya pa rin yun. So, ito ay para po sa nanay at tatay. So, balang araw pag tumanda na tayo, pwedeng una ito na unang lista na pwede kong kainin. Pero dahil may gout ako, ang payo naman is kahit kunti lang kainin, meron pa ring vitamina, no? So narito ang safe tip. Itapon ang mantika, hugasan, saka igisa sa kamatis. So, ang tips para sa pagkain ng sardinas, pagkabukas mo ng dilata, itap mo, di ba, yung sabaw niya para nakikita mo na parang mantika, may mantika, nag-oil. Tapos, pagkatapon mo ng sabaw niya na may mantika, saka mo na siya igisa sa kamatis. Yun, masustansya at napapalakas ng katawan sa ating mga nanay at tatay. Okay. Tip number 4, itlog, nilaga o hard-boiled o hindi siya prito. Kailangan nilaga lang, hard-boiled lang ha, hindi pwedeng prito. Kasi yung prito merong mantika, bawal po yan sa mga matanda. Ang hard-boiled kasi wala siyang wala siyang oil, simple lang, nagpapalakas sa katawan ng ating nanay at tatay. So, narito ang masamang image ng isang nilagang itlog. Kapag mataas ang kolesterol, dapat hindi kumain ng itlog dahil nakakasama din pala. Pero bakit pwede sa mga nanay at tatay? Pwede sa mga seniors, no? Ang itlog kasi ay may choline, no, para sa memory at utak. Yes, ang itlog kasi yung linaga, yung hard-boiled o steam lang, nagpapagana, nagpapa-active ng ating utak, nagpapatalino, no? Wag yung prito, yung sunny side egg, wag kasi may mantika, no? So, ang nilagang itlog pala ay nagpapatalino sa utak ng mga seniors, nagpapa-active ng mga utak. So, and then, kumpleto sa amino acids. Madaling ngunyain at tunawin ng seniors. Ang nilagang itlog ay kumpleto sa amino acids at madaling ngunyain at tunawin ng mga seniors. O, diba? Safety na, no? Mantika pa, madali pang kainin at madali pa silang matunawan, ano? Narito ang safe tip. Isang itlog per meal lang. Iwas prito. Isang itlog lang bawat kain, no? Per meal. Pero iwasan din ang prito dahil nakakasama yan sa katawan nila tatay at nanay. So, panglima, nilagang baboy. Lean part lang, no? Yung nilagang baboy, yung lean part lang, yung mga pork, ano ba yun? Yung pork chop or yung paalang ng baboy, no? Ang pwede. So, ang masamang image lang sa baboy kasi baboy na bawal sa senior. Pero bakit pwede sa mga senior? Kasi ang lean meat merong protein plus iron. O, di ba? Masama ang image ang baboy sa mga senior, pero pwede rin pala siya sa mga senior kasi merong protein at iron, no? Ang sabaw ng nilagang baboy ay merong hydration at ginhawa sa tiyan. O, diba? Pag nakahigop ang mga seniors ng sabaw, lumalakas sila at merong hydration, no?
And then, mas okay kaysa prito o crispy. So, mas maganda talaga pag nilaga o tinulang baboy o nilagang baboy lang kaysa prito o crispy. Kasi yun, nandun yung mamantika. Bawal sa ating atay, sa cholesterol, sa high blood. O, diba? So, narito ang safe tip, no? Tanggalin ang taba, iwas sausawan. Pag naglaga ng baboy, tanggalin yung mga taba. Yung ano lang talaga, baga, yung laman lang talaga, walang taba. So, mag-iwas din sa mga sausawan like patis, toyo, bawal kasi mga ano din yan, nakaka-high blood, nakaka-cholesterol, at nakaka-ano ng mga gout, no? So, number 6, pritong isda, no? Pritong isda, kontrolado ang mantika. So, dapat ay hindi naman talaga natin maiwasan pag mga pritong isda, kahit anong klaseng ulam na prito, andyan pa rin yung mamantika talaga, no? Masarap ang pwede siya sa senior, pero masamang image sa senior pag prito kasi nababara pag may mga senior na mga barado ang kanilang ugat. Bawal po 'yan sa mga baradong ugat na mga seniors ang mga pritong isda. Pero bakit pwede sa mga senior, no? Kasi ang pritong isda ay isda pa rin siya, meron siyang omega-3, no? Nakakatulong sa gana ng mga senior. So, kahit nga tayo, pag nakakain tayo ng pritong isda, sarap na sarap tayo, natakam na takam. Iwasan ang mga sausawan, like patis o toyo. Kung pwede lang kumain na isda lang talaga na walang sausawan, ano? Pero, hindi masyadong yung prinitong isda, dapat hindi masyadong maraming mantika, no? So, narito ang safe tip, no? Narito ang safe tip. So, sabi, mas maganda daw ang pritong isda kaysa pritong karne, no? Kasi karne na nga, mataas ang cholesterol, nakaka-high blood pa, tapos piprituhin pa. Double, no? So, narito ang safe tip. Patuluin sa tissue, wag araw-araw. So, kapag nagpiprito pala tayo ng isda, kung may tissue kayo dyan, ilagay nyo sa plato o sa pinggan o sa tray, lagyan nyo maglatag kayo ng ng tissue, tapos ilagay nyo dyan yung parang paterikin nyo pagpatay yung isda para yung mantika doon, parang bababa siya at sisip-sipin ng tissue. Effective yan guys kasi nagawa ko na yan. Mga nanay at tatay, mga anak, bigyan nyo po ng tips ang ating mga nanay, no? So yun. Pero, huwag po daw araw-araw. Dapat siguro sa isang linggo, twice o thrice a week. Oh, you know? So, pang-pito, champurado, kunting asukal lang, tapos may gatas. Yung gatas na powder, mas maganda yun kaysa evap. Kasi ang evap, processed din yan processed food, tapos creamy, dilatap. So, champurado, pwede sa mga nanay at tatay, pero dapat bawasan ang asukal. So, masamang image lang ang champurado kapag matamis dahil mabawal sa mga taong may diabetes, pampataas ng sugar, ano? So, bakit pwede sa mga seniors? Dahil yung mga seniors na walang diabetes, ano? Bakit pwede pala sa mga seniors? Kanin plus kokwa, energy, and then antioxidant. So, kanin plus kokwa, energy at antioxidants. So, mainam sa seniors na walang gana sa gabi. O, diba? Mas maganda sa mga tatay at nanay kapag walang gana sa gabi. Pampakalma bago matulog. Pampakalma, pamparelax bago matulog. And then, narito ang safe tip. Kunti lang na asukal, mas okay kung tableya. No? Kung kumain daw po kayo ng champurado, huwag niyo pong damihan ng asukal. Dapat kunting asukal lang din. Tapos, maganda ang gawing pangpakulay ng lugaw para tawagin siyang champurado kung tableya ang nilagay. Ano? So, yun lang guys. Bago po yan lahat, maraming salamat po sa inyong suporta. And then,
Sana po nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-comment po ako kung nagustuhan niyo. Paki-comment po ako sa comment section. And then, pa-subscribe naman guys and pa-react and comment. So, yun lang. Thank you for watching guys. And then, sana po, suportahan niyo po ako hanggang sa huli. Bye-bye!